Isang mapagpalang araw sa inyo, aking mga kakwento. Handa na ba ang inyong mga puso sa isang salaysay na susubok sa lahat ng ating pinaniniwalaan tungkol sa pamilya at katapatan? Sabi nila, ang dugo ay mas malapot kaysa tubig. Pero paano kung ang mismong dugo at laman mo ang magiging lason na unti-unting papatay sa iyong kaluluwa? Saan ka kakapit kung ang haligi ng iyong buhay ay ginigiba ng mga taong dapat sanay iyong sandalan? Samahan ninyo akong buksan ang aklat ng buhay ni Don Hilario de Leon sa unang kabanata ng ating kwento, Ang Huling Hiling. Ang malaking orasan sa pasilyo ng Hacienda Esperanza ay tumunog ng 3 beses. Ang tunog nito'y tila isang sigaw sa katahimikang bumabalot sa buong mansyon. Para kay Don Hilario de Leon, ang bawat tunog ay isang paalala. Isang paalala ng lumilipas na oras at ng lumalalim niyang kalungkutan. Nakaupo siya sa kanyang paboritong silyon na yari sa narera sa loob ng kanyang malawak na aklatan. Ang sinag ng hapon ay tumatago sa mataas na bintana. Naglalaro sa mga alikabok sa hangin na tila mga mumunting bituing nawalan ng ningning. Sa kanyang harapan, sa ibabaw ng lamesang gawa sa kamagong, ay naroon ang isang litrato. Isang litrato ng kanyang yumaong asawa, si Elena. Ang ngiti nito sa larawan ay tila nagyayelo sa paglipas ng panahon, isang alaala ng kaligayahang matagal nang naglaho. Elena, mahal ko, bulong niya sa hangin. Ang kanyang boses ay garalgal at puno ng pangungulila. Ang lahat ng ito, ang lahat ng aking pinaghirapan, para sa kanila. Pero bakit tila mas malayo pa sila sa bituin na hindi ko abot? Naputol ang kanyang pag-iisip nang bumukas, nang malakas ang pinto ng aklatan. Hindi man lang ito kumatok. Dad, narito na kami. Ang boses ni Marikit, ang kanyang unika hiya, ay matinis at puno ng artipisyal na kasiglahan. Kasunod nito ang kanyang kapatid na si Dalisay na may peking ngiti sa mga labi. Papa, kamusta po kayo? Tanong ni Dalisay. Lumapit ito at nagmano, ngunit ang mga mata nito ay hindi sa kanya nakatingin, kundi sa mga mamahaling palamuti sa silid. Si Marikit ay dumiretso sa isang antigong salamin at inayos ang kanyang buhok. Dad, grabe ang traffic. You know, I really need to buy a new car. Itong gamit ko, parang hindi na bagay sa status ng pamilya natin. Ngumiti ng pilit si Hilario. Ang maliit na pag-asang sumilay sa kanyang puso nang marinig ang pagdating ng mga anak ay mabilis na namatay, gaya ng isang kandilang hinipan ng malakas na hangin. Hindi sila naparito para kumustahin siya. Naparito sila dahil may kailangan sila, gaya ng dati. Maupo kayo, mahinahon niyang sabi. Si Dalisay ay umupo sa silyong katapat niya. Agad nitong inilapag ang isang folder sa lamesa. Papa, mayroon po akong magandang balita. Isang investment opportunity na siguradong papalaguin ang yaman ng pamilya. A once-in-a-lifetime deal pa. Kailangan lang natin ng kaunting puhunan para masimulan. Habang nagsasalita si Dalisay, si Marikit naman ay umupo sa braso ng silya ng kanyang ama at niyakap ito. Ngunit ang yakap ay malamig, walang pagmamahal. And Dad, malambing na sabi ni Marikit, malapit na ang anniversary ng charity ball na lagi kong dinadaluhan. I'm one of the organizers this year and I need to look my best. Ang daming gastusin, Dad. Para din naman ito sa reputasyon ng mga De Leon. Pinagmasdan ni Hilario ang kanyang 2 anak. Si Dalisay, sa suot nitong mamahaling suit, ay nagpapaliwanag tungkol sa mga numero at porsyento na wala namang katotohanan. Si Marikit, sa kanyang designer dress, ay naglalambing para sa pansariling luho. Sila ang kanyang dugo at laman, ang mga bunga ng pagmamahalan nila ni Elena. Ngunit ngayon, sa kanyang paningin, sila ay mga estranghero. Mga estrangherong may kilala lang sa kanya kapag ang usapan ay tungkol sa pera. Isang malalim na buntong hininga ang kumawala sa kanyang dibdib. Pagod na siya.
Pagod na siyang umasa, pagod na siyang masaktan. Kinuha niya ang kanyang checkbook mula sa drawer. Hindi na niya tiningnan ang mga dokumento ni Dalisay. Hindi na niya tinanong kung magkano ang kailangan ni Marikit. Alam na niya ang kanilang mga linya. Paulit-ulit na itong itinanghal sa teatrong ito ng kasakiman. Sa nanginginig na kamay, pinirmahan niya ang 2 tseke at iniwan itong blangko para sila na ang maglagay ng halaga. Ito na, sabi niya. Ang boses ay halos pabulong. Sana ay maging masaya kayo. Isang mabilis at palihim na sulyapan ng tagumpay ang naganap sa pagitan ng magkapatid. Agad nilang kinuha ang mga tseke. Salamat po, Papa. The best ka talaga, sabi ni Dalisay na mabilis itinago ang tseke sa kanyang coat. Thank you, Daddy. I love you, dagdag ni Marikit at hinalikan siya sa pisngi. Isang halik na kasing lamig ng yelo. At sa isang iglap, tumayo na sila. Sige po, Dad, aalis na rin kami. Marami pa kaming aasikasuhin, paalam ni Dalisay. Hindi na nagsalita si Hilario. Pinanood lang niya silang maglakad papalabas, hindi man lang lumingon pabalik. Nang sumarado ang pinto, ang katahimikan ay bumalik. Ngunit ngayon, mas mabigat ito, mas nakakabingi. Maya-maya, isang mahinang katok ang narinig niya sa pinto. Don Hilario? Pumasok si Liwayway, ang kanyang pribadong nurse. Dala-dala ang isang baso ng tubig at ang kanyang mga gamot. Ang dalaga ay mayroong payapang mukha at mga matang puno ng pag-unawa. Siya lang ang tanging tao sa bahay na yon na tumitingin sa kanya hindi bilang isang bangko, kundi bilang isang tao. Oras na po ng gamot ninyo, sabi nito sa malumanay na boses. Inilapag ni Liwayway ang gamot sa lamesa at napansin niya ang lungkot sa mga mata ng matanda. Don Hilario, ayos lang po ba talaga kayo? Iyon ang tanong na hinihintay ni Hilario mula sa kanyang mga anak. Isang simpleng tanong na may bigat at sinseridad kasama. Tumingin siya kay Liwayway at sa unang pagkakataon sa araw na yon, naramdaman niyang may nakakakita sa kanya. Hindi siya sumagot. Isang mapait na ngiti lang ang isinukli niya. Nang makaalis na si Liwayway, naiwan siya niyang muli sa katahimikan. Napatingin siya sa kanyang telepono. Kanina pa niya gustong tawagan ang kanyang abogado at kaibigan, si Attorney Matias, para lang may makausap. Ngunit pinigilan niya ang sarili. Ayaw niyang maging pabigat. Ngunit tila binasa ng tadhana ang kanyang isip. Ang telepono sa kanyang tabi ay biglang nag-ring. Pangalan ni Attorney Matias ang lumabas sa screen. Hali! Bungad ng abogado sa kabilang linya. Ang boses nito ay seryoso. May halong pag-aalala. Kailangan nating mag-usap. Isang bagay na napakahalaga. Matias, napatawag ka. Sagot ni Hilario. Ano yun? May problema ba sa kumpanya? Nagkaroon ng sandaling katahimikan sa kabilang linya bago sumagot si Matias. Hindi, Hali. Hindi tungkol sa kumpanya. Ito ay tungkol sa mga anak mo. Napakunot ang noo ni Hilario. Anong tungkol kina Dalisay at Marikit? Narinig niya ang malalim na pagbuntong hininga ng abogado. Hali, may nag-file ng petisyon sa korte. Isang petisyon para ideklara kang mentally incompetent. Isang taong wala na sa tamang pag-iisip para pamahalaan ang sarili mong yaman. Ang layunin nila ay mailipat sa kanila ang buong kontrol ng iyong ari-arian. Ang bawat salita ni Matias ay tila isang malaking bato na bumagsak sa dibdib ni Hilario. Hindi siya makahinga. Sino ang nag-file ng petisyon? Tanong niya, kahit alam na niya sa kaibuturan ng kanyang puso ang sagot. Ang mga anak mo, Hali. Mahinang sagot ni Matias, si Dalisay at si Marikit. Nabitiwan ni Hilario ang telepono. Bumagsak ito sa mamahaling Persian carpet ng walang tunog. Ang kanyang paningin ay napako sa 2 blangkong tseke na nakapatong pa rin sa resibo sa kanyang lamesa. Ang pirma niya na simbolo ng kanyang pagmamahal at pagtitiwala ay naroon pa.
Ang pirma na ginamit niyang pampondo sa mismong mga bala na ngayon ay nakatutok sa kanyang likod. Ipinutok ng sarili niyang mga anak. Ang sakit ay hindi na maipaliwanag. Ito'y isang lason na gumapang mula sa kanyang puso patungo sa bawat ugat ng kanyang katawan. Ang kanyang mansyon ay naging isang libingan. At ang kanyang mga anak, ang naghuhukay nito. Ang teleponong bumagsak sa sahig ay tila isang martilyong pumukpok sa huling pako ng kabaong ng kanyang pagtitiwala. Para kay Don Hilario, ang mga salita ni Attorney Matias ay umalingaw-ngaw sa kanyang isipan, isang paulit-ulit na dagundong na sumisira sa bawat natitirang piraso ng kanyang puso. Mentally incompetent, wala na sa tamang pag-iisip. Ang mga anak mo, Hali, si Dalisay at si Marikit. Napaupo siya pabalik sa kanyang silyon. Ang kanyang mga tuhod ay biglang nanghina na parang kandilang natutunaw. Ang hininga niya ay mabigat. Ang bawat paghinga ay tila isang pakikibaka. Tumingin siya sa paligid ng aklatan, ang mga libro, ang mga painting, ang bawat mamahaling bagay. Lahat ng ito ay mga saksi sa kanyang pagtatrabaho para mabigyan sila ng magandang buhay. At ito ang igaganti nila? Ang ituring siyang isang baliw para manakaw ang lahat? Pinulot niya ang telepono mula sa sahig. Ang kanyang kamay ay nanginginig, hindi dahil sa katandaan, kundi sa nag-uumapaw na galit at pighati. Matias, sabi niya, ang kanyang boses ay hindi nagaralgal. Ito ay malamig, matigas, kasing tigas ng yelo. Narinig ko, huwag kang gagawa ng kahit anong hakbang. Huwag mong ipapaalam sa kanila na alam ko na. Maghintay ka sa tawag ko. Hindi na niya hinintay ang sagot ng abogado. Ibinaba niya ang telepono. Sa mga sumunod na oras, si Don Hilario ay hindi kumilos. Nanatili siyang nakaupo sa dilim habang ang araw ay dahan-dahang lumulubog sa kanluran. Hinahayaang lamunin ng mga anino ang buong silid. Ang Hacienda Esperanza, na dati simbolo ng kanyang tagumpay, ngayon ay tila isang malaking hawla at ang mga ahas ay ang sarili niyang mga anak. Nagpasya siya. Hindi siya gagawa ng eskandalo. Hindi niya sila kukomprontahin. Hindi pa ngayon. Kung laro ang gusto nila, bibigyan niya sila ng laro. Ngunit lalaruin ito sa ilalim ng kanyang mga patakaran. Dahan-dahan siyang tumayo. Ang bawat galaw ay may bigat ng isang bagong desisyon. Naglakad siya papunta sa kanyang opisina. Ang puso niya ay tumitibok ng mabagal ngunit matatag. Sa pader ng kanyang opisina ay naroon ang isang maliit na panel, isang lumang intercom system na ipinakabit pa ni Elena noong nabubuhay pa ito para madali silang magkausap mula sa magkabilang dulo ng mansyon. Bihira na itong gamitin, halos nakalimutan na. Pinindot niya ang isang buton. Isang maliit na ilaw ang umilaw sa tabi ng speaker sa silid tulugan ni Dalisay at sa sala kung saan madalas tumambay si Marikit. Binuksan niya ang linya, hinayaang ang mikropono sa kanyang opisina ay tahimik na nakikinig sa anumang tunog mula sa mga silid na yon. Pagkatapos, bumalik siya sa kanyang silyon sa aklatan. Ipinatay niya ang lahat ng ilaw maliban sa isang maliit na desk lamp na nagbibigay ng malabong liwanag sa kanyang mukha. Ipinikit niya ang kanyang mga mata at ipinatong ang kanyang ulo sa sandalan, tila isang matandang natutulog sa pagod. Ngunit sa ilalim ng kanyang mga talukap, ang kanyang mga mata ay dilat na dilat. Ang kanyang pandinig ay kasintalas ng isang agila. Naghihintay, hindi siya nabigo. Bandang 9:00 ng gabi, narinig niya ang mga yabag, papalapit sa aklatan. Ang pinto ay marahang bumukas. Tulog na yata siya, bulong ng boses ni Marikit. Mas mabuti, sagot ni Dalisay. Ang kanilang mga boses, na kaninang hapon ay puno ng pekeng paglalambing, ngayon ay may lamig at pagkasuklam. Pumasok sila sa aklatan. Iniisip na ang ama
ay mahimbing na natutulog. Hindi nila alam na ang bawat salita nila ay malinaw na naririnig ni Hilario sa pamamagitan ng maliit na speaker na itinago niya sa ilalim ng kanyang lamesa, konektado sa intercom system. "Nakausap mo na ba si Montenegro?" tanong ni Marikit. Ang boses ay puno ng kaba. "Nagbibigay na sila ng deadline, Ali. Sabi nila, kung hindi tayo makapagbayad sa Biyernes, alam mo na ang mangyayari." Narinig ni Hilario ang pag-upo ni Dalisay. "Relax, Kit. Everything is under control. Malapit na. Ang kailangan lang natin ay ang huling pirma niya para sa bagong investment, o kaya naman ay hintayin na lang nating aprubahan ng korte ang petisyon natin." "Pero paano kung magtagal yon? Paano kung malaman niya? Ali, natatakot ako." Isang malutong na tawa ang pinakawalan ni Dalisay, isang tawang nagpatindig ng balahibo ni Hilario. "Kaya nga may plano ba tayo, di ba? Inimbitahan ko na siya sa yate bukas ng gabi. Sabi ko, may sorpresa tayo para sa kanya. Isang family dinner daw para ipagdiwang ang bago nating negosyo." Natahimik si Marikit. Narinig ni Hilario ang panginginig sa boses ng kanyang anak na babae. "Ang yate? Sigurado ka ba dyan? Baka may ibang paraan?" "Wala nang ibang paraan," mariing sabi ni Dalisay. "Baon na tayo sa utang dahil sa palpak na kripto na yon. Isang maling galaw, patay tayong dalawa kay Montenegro. Si Papa ang tanging solusyon, isang aksidente sa dagat. Walang makakaalam, walang ebidensya, tayong dalawa lang." Pagkatapos, lahat ng ito, narinig ni Hilario ang pagkumpas ng kamay ni Dalisay na tila sinasakop ang buong mansyon, "ay magiging atin, walang kahirap-hirap. Ang bawat salita ay isang saksak. Hindi lang pala ang kanyang yaman ang gusto nila. Gusto nilang kunin ang kanyang buhay. Ang plano B ay ang kanyang kamatayan." Naramdaman ni Hilario ang isang bagay na mainit na dumaloy sa kanyang palad. Nang tiningnan niya ito, nakita niyang ang baso ng tubig na iniwan ni Liwayway kanina ay basag na sa kanyang pagkakahawak. Ang mga piraso ng bubog ay bumaon sa kanyang balat, at ang dugo ay tumutulo sa sahig na gawa sa kahoy. Ngunit wala siyang naramdamang sakit. Ang sakit na pisikal ay balewala kumpara sa impyernong nagaganap sa kanyang kaluluwa. Okay, narinig niyang sagot ni Marikit. Sumusuko na. "Gawin na natin ang dapat gawin para sa kinabukasan natin." Narinig ni Hilario ang kanilang mga yabag papalayo. Narinig pa niya ang mahinang tawa ni Dalisay bago tuluyang sumarado ang pinto. Naiwan siyang mag-isa sa dilim. Dugo sa kanyang kamay, lason sa kanyang puso. Dahan-dahan siyang tumayo at lumakad patungo sa bintana na nakatanaw sa dalampasigan. Sa ilalim ng liwanag ng buwan, nakita niya ang kanyang yate, ang bituin, na marahang umuugoy sa tubig. Ang yate na ipinangalan niya para sa kanyang mga anak, ang kanyang mga bituin, ang yate na ngayon ay pinaplano nilang maging kanyang libingan sa gitna ng dagat. Isang malamig at mapanganib na ngiti ang sumilay sa mga labi ni Don Hilario de Leon. Ang lungkot sa kanyang mga mata ay napalitan ng isang bagay na mas madilim, mas determinado. "Kung gusto ninyo ng isang palabas," bulong niya sa hangin, ang boses ay puno ng pangako ng isang paparating na bagyo. "Ibibigay ko sa inyo ang pinakamagaling na palabas na mapapanood ninyo sa buong buhay ninyo." Ang hangin ng gabing iyon ay may dalang alat at lamig. Ngunit para kay Liwayway, meron itong dalang kakaibang kaba na hindi niya maipaliwanag. Mula sa bintana ng kanyang silid, tanaw niya ang marangyang yate ng mga De Leon, ang bituin, na nagniningning sa ilalim ng buwan. Papunta roon si Don Hilario kasama ang kanyang mga anak para sa isang biglaang hapunan. Mas maaga ng hapong yon, habang tinutulungan niyang magbihis si Don Hilario, napansin ni Liwayway ang isang bagay na bago sa matanda. Ang lungkot na laging nakaguhit sa mukha nito ay napalitan ng isang kakaibang kalmado, isang katahimikang halos nakakatakot.
Don Hilario, sigurado po ba kayong sasama? Mahinang tanong niya habang inaayos ang kwelyo ng polo nito. Gabi na po at malamig sa dagat. Baka hindi po maganda sa inyong kalusugan. Ngumiti lang si Hilario, isang nangiting hindi umabot sa kanyang mga mata. Kailangan ko itong gawin, liwayway. May mga bagay na dapat nang tuldukan. Ang mga salitang iyon ay nagdulot ng kuryente sa buong katawan ni Liwayway. Ang kanyang nakaraang karanasan sa pagtataksil ng sariling pamilya ay bumulong sa kanyang isipan. Isang babala. May mali. May napakalaking mali. Sa isang mabilis na desisyon, habang nakatalikod si Hilario para kunin ang kanyang relos, dinukot ni Liwayway mula sa kanyang bulsa ang isang bagay na napakaliit. Isang digital voice recorder na hindi mas malaki sa kanyang hinlalaki. Regalo ito ng kanyang kapatid para daw may magamit siya kung sakaling kailanganin. Hindi niya akalaing darating ang araw na ito. Sa bilis na hindi niya akalain ay kaya niyang gawin, marahan niyang isinilid ang maliit na aparato sa panloob na bulsa ng suot na coat ni Hilario. Para lang po, kung mayroon kayong importanteng bilin na ayaw ninyong makalimutan, halos pabulong niyang sabi nang humarap muli ang matanda. Isang palusot, ngunit ang tanging naisip niya sa sandaling iyon, tinitigan siya ni Hilario ng malalim. Sa isang saglit, akala ni Liwayway ay nahuli siya, ngunit pagkatapos, marami nitong tinapik ang kanyang kamay. Salamat, anak. Ang salitang anak ay tumagos sa puso ni Liwayway, ngunit kasabay nito ang paglakas ng kanyang kaba habang pinapanood niya si Don Hilario na maglakad papalabas para salubungin ang kanyang mga supling. Isang panalangin ang namutawi sa kanyang mga labi. Panginoon, ingatan niyo po siya. Sa kubyerta ng ang bituin, ang lahat ay tila perpekto. Ang mesa ay puno ng masasarap na pagkain, may mamahaling alak, at ang mahinang tunog ng classical music ay nagbibigay ng eleganteng himig. Sina Dalisay at Marikit ay abot langit ang mga ngiti, pinagsisilbihan ng kanilang ama na tila ito ang pinakamahalagang tao sa mundo. Cheers, Papa, para sa bago nating business venture. Masayang sabi ni Dalisay, itinaas ang kanyang kupita. And for your health, Dad, we love you so much. Segunda ni Marikit, kumikinang ang mga brilyante sa kanyang mga daliri. Itinaas din ni Hilario ang kanyang kupita, ngunit ang kanyang mga mata ay malamig. Pinagmamasdan ang bawat pekeng galaw, bawat pekeng ngiti. Cheers! Simpleng sagot niya. Isang brindis para sa kinabukasan ng pamanang De Leon. Pagkatapos uminom, ibinaba niya ang kanyang kopita. Nawala ang nangiti sa kanyang muka. Inimbitahan ko kayo rito dahil meron akong mahalagang anunsyo tungkol sa aking huling habilin. Biglang nagbago ang ihip ng hangin. Ang masayang musika ay tila naging isang malungkot na panaghoy. Si Dalisay at Marikit ay nagkatinginan, ang kanilang mga ngiti ay naglaho at napalitan ng pananabik. Ano po iyon, Pa? Tanong ni Dalisay. Hindi maitago ang kasabikan sa boses. Huminga ng malalim si Hilario. Tumingin siya sa kanyang mga anak, diretso sa kanilang mga mata, at binitawan ang mga salitang magiging mitya ng apoy. Nagdesisyon na ako, mariin niyang sabi. Sa oras na ako'y pumanaw, ang kabuuan ng aking yaman, bawat sentimo, bawat kumpanya, bawat ari-arian, ay idodonate ko sa isang charity foundation na itatayo sa pangalan ng inyong ina. Katahimikan. Ang tanging maririnig ay ang hampas ng alon sa katawan ng yate. Ang mukha ni Dalisay ay namutla. Si Marikit ay napatakip ng bibig. Ano? Anong sabi ninyo, Pa? Nauutal na tanong ni Marikit. Nagbibiro ka lang, di ba, Dad? Tumatawang sabi ni Dalisay, ngunit ang tawa ay walang saya. Isang magandang biro, nakakatawa. Mukha ba akong nagbibiro, Dalisay? Malamig na sagot ni Hilario. Ang kanyang boses ay may bigat na kayang magpabagsak ng bundok.
Doon na sumabog ang lahat. Nawala ang mga maskara. Ang mga anghel ay naging mga demonyo. Nasisiraan ka na ba ng ulo? Sigaw ni Dalisay. Napatayo ito at ibinagsak ang kamay sa mesa. Pagkatapos ng lahat, ibibigay mo sa ibang tao ang pinaghirapan namin, ang para sa amin. Pinaghirapan ninyo? Sarkastikong tanong ni Hilario. Kailan pa naging paghihirap ang paghingi ng pera? Kailan pa naging pagod ang paglustay sa yaman na hindi ninyo pinaghirapan? Dad, please! Umiiyak na, sabi ni Marikit. Paano na kami? Paano ang mga pangarap namin? Ang mga pangarap na itinayo sa kasakiman. Tumayo na rin si Hilario. Ang kanyang boses ay dumadagundong sa galit. Alam ko ang lahat. Alam ko ang mga bulong ninyo sa dilim. Alam ko ang petisyon. Alam ko ang mga utang ninyo kay Montenegro. At alam ko ang plano B ninyo ngayong gabi. Ang pag-amin na yon ay isang bombang sumabog sa pagitan nilang tatlo. Ang mga mukha ni Dalisay at Marikit ay nagpakita ng purong takot at gulat. Nahuli na sila. Matandang hukluban, sigaw ni Dalisay. Ang kanyang mga mata ay nanlilisik sa galit at desperasyon. Kung hindi rin lang mapupunta sa amin, mas mabuti pang mawala na lang ang lahat. Sa isang iglap, sinugod niya ang kanyang ama. Sinubukan siyang pigilan ni Hilario, ngunit ang lakas ng isang taong desperado ay hindi matatawaran. Si Marikit, na sa unay natigilan, ay tumulong din sa pagtulak. Ang kanyang mga sigaw ay naging mga ungol ng isang hayop na nasukol. Bitawan niyo ako, mga traidor! Sigaw ni Hilario, ngunit huli na ang lahat. Sa gilid ng kubyerta, sa ilalim ng tahimik na mga bituin, ang mga kamay ng sarili niyang mga anak ang nagtulak sa kanya. Naramdaman ni Hilario ang pagkawala ng sahig sa kanyang mga paa, ang malamig na hangin ng gabi, at pagkatapos, ang nakakagulat na lamig ng tubig dagat. Ang pagbagsak niya sa tubig ay lumikha ng malakas na tunog, ngunit mabilis itong nilamon ng katahimikan ng karagatan. Sa ibabaw, nakita niya ang mga anino ni Dalisay at Marikit na nakatingin sa kanya mula sa yate. Walang tulong, walang awa. Pagkatapos ng ilang sandali, ang anino ay tumalikod. Narinig niya ang ugong ng makina ng yate. Habang ito ay mabilis na lumalayo, iniiwan siyang mag-isa sa walang katapusang dilim. Habang unti-unti siyang nilalamo ng tubig, ang kanyang damit ay bumibigat at ang kanyang lakas ay nauubos. Isang huling imahe ang pumasok sa kanyang isipan, ang ngiti ni Elena. At pagkatapos, kadiliman. Ngunit bago siya tuluyang mawalan ng malay, sa dulo ng kanyang paningin, mayroon siyang naaninag. Isang maliit, kumikislap na ilaw sa kalayuan. Isang ilaw na papalapit. Ang ilaw mula sa isang maliit na bangkang pangisda. Isang sinag ng pag-asa sa gitna ng kanyang kamatayan. Hindi mapakali si Liwayway. Mula sa kanyang bintana, pinanood niyang bumalik ang bituin sa pantalan. Ngunit bumalik ito ng napakabilis. Masyadong mabilis para sa isang hapunan. Isang oras pa lamang ang nakalipas. Ang puso niya ay nagsimulang tumibok ng malakas sa kanyang dibdib. Isang tambol na nagbababala ng panganib. Nakita niyang bumaba ng yate, sina Dalisay at Marikit. Naglalakad sila ng mabilis. Ang kanilang mga galaw ay puno ng pagmamadali at takot. Walang Don Hilario na kasama nila. Don Hilario? Bulong ni Liwayway sa sarili. Kinuha niya ang kanyang telepono at tinawagan ang numero ng matanda. Nagring ito, nang nagring, ngunit walang sumasagot. Sinubukan niya ulit at ulit. Walang sagot. Ang kaba sa kanyang dibdib ay naging isang dambuhalang halimaw. Hindi na siya nag-isip pa. Mabilis siyang nagpalit ng damit at tumakbo palabas ng mansyon, sinisiguradong walang nakakakita sa kanya. Nagpara siya ng tricycle at nagpahatid sa pinakamalapit na istasyon ng Philippine Coast Guard. Gusto ko po sanang mag-report anonymously, sabi niya sa naka-duty na opisyal. Sinisikap na itago ang panginginig ng kanyang boses. May
May nakita po akong tila may nahulog mula sa isang malaking yate. Mga 1 oras na po ang nakalipas. Sa bandang timog po ng Marilag Bay. Pagkatapos ibigay ang impormasyon, mabilis siyang umalis. Hindi niya maaring masangkot ang kanyang pangalan, ngunit hindi rin niya kayang maupo lang at walang gawin. Habang naglalakad siya sa dalampasigan, ang malamig na hangin ay tila mga karayom na tumutusok sa kanyang balat. Tumingala siya sa madilim na karagatan at isang panalangin ang paulit-ulit na namutawi sa kanyang mga labi. Diyos ko, iligtas niyo po siya. Pakiusap. Ang unang naramdaman ni Hilario ay ang matinding lamig. Pagkatapos ay ang sakit sa kanyang dibdib sa bawat pagsubok niyang huminga. Ang lasa ng alat ay nangingibabaw sa kanyang bibig. Dahan-dahan niyang iminulat ang kanyang mga mata. Madilim. Ang tanging liwanag ay mula sa isang maliit na gasera na umuugoy-ugoy. Naramdaman niya ang magaspang na kahoy sa kanyang likuran at ang marahang pag-alon ng sinasakyan niya. Isang bangka. Isang maliit na bangkang pangisda. May mainit na kumot na nakabalot sa kanya. Sinubukan niyang bumangon, ngunit isang matinding ubo ang pumigil sa kanya. Nagpalabas ng tubig dagat mula sa kanyang mga baga. Dahan-dahan lang, amigo. Isang magaspang ngunit mabait na boses ang nagsalita. Isang muka ang lumitaw mula sa dilim. Isang matandang lalaki na may kulubot na balat na sinunog ng araw at mga matang puno ng pag-aalala. Ang muka ay pamilyar. Isang imahe mula sa isang malayong nakaraan. Sino ka? Hirap na tanong ni Hilario. Ngumiti ang matanda. Hindi mo na ba ako naaalala, Hali? Matagal na rin pala. Ako ito, si Isko. Isko. Ang pangalan ay tila isang susi na nagbukas ng isang nakakandadong silid sa kanyang alaala. Si Isko. Ang kanyang kaibigan noong sila'y mga bata pa sa probinsya. Isang mangingisdang pinagkaitan ng tadhana na minsan niyang tinulungan makaahon sa pagkakautang ng hindi nagpapakilala. Isko, hindi makapaniwalang bulong ni Hilario. Ako nga, Hali, sabi ni Mang Isko. Inabutan siya ng isang basong mainit na salabat. Kami ng mga anak ko ang nakakita sayo sa dagat. Akala namin ay kung ano na. Mabuti na lang at naabutan ka namin. Utang ko sayo ang buhay ng pamilya ko noon, Hali. Ngayon, tabla na tayo. Habang iniinom ni Hilario ang mainit na salabat, ang init nito ay unti-unting gumapang sa kanyang nanlalamig na katawan. Ngunit walang init na kayang alisin ang lamig na dulot ng pagtataksil na nakabaon sa kanyang puso. Nang makarating sila sa maliit na bahay ni Mang Isko sa isang nayo ng mga mangingisda, doon na bumuhos ang lahat. Ikinuwento ni Hilario ang nangyari, ang kasakiman ng kanyang mga anak, ang plano, ang pagtulak sa kanya sa bingit ng kamatayan. Si Mang Isko ay tahimik na nakinig. Ang kanyang kamao ay nakakuyom sa galit para sa kaibigan. Ilang sandali pa, isang humahangos na babae ang dumating sa kanilang pintuan. Don Hilario, si Liwayway. Ang kanyang mukha ay basang-basa ng luha. Nang makita siya nitong buhay, kahit na basang-basa at puno ng galos, tumakbo ito at niyakap siya ng mahigpit. Isang yakap na puno ng tunay na pag-aalala. Akala ko po. Hindi maituloy ni Liwayway ang sasabihin dahil sa pag-iyak. Ligtas na ako, Liwayway, ligtas na ako, sagot ni Hilario. At sa unang pagkakataon, mula nang mangyari ang lahat, naramdaman niyang nagsasabi siya ng totoo. Nang kumalma na ang lahat, naupo silang tatlo sa maliit na sala ni Mang Isko. Ang amoy ng kape at tuyong isda ay kabaligtaran ng pabango ng mga mamahaling bulaklak sa mansyon. Ngunit dito, naramdaman ni Hilario ang kaligtasan. Kailangan nating tumawag ng pulis, Don Hilario, sabi ni Liwayway. Kailangan nilang pagbayaran ang ginawa nila sa inyo. Umiling si Hilario. Anong sasabihin natin? Na itinulak ako ng sarili kong mga anak? Walang maniniwala.
Sasabihin nilang matanda na ako at wala sa sarili. Gagamitin nila ang petisyon laban sa akin. Sila ang mananalo. Isang madilim na anino ang dumaan sa mukha ni Liwayway. Huminga siya ng malalim. Tila may hinuhugot na lakas mula sa isang malalim na balon ng karanasan. Naiintindihan ko po ang sakit, Don Hilario. Mahina niyang sabi. Alam ko po ang pakiramdam ng lokohin ng sariling dugo. Ikinuwento niya ang tungkol sa kanyang pamilya sa probinsya. Kung paano siya niloko ng sarili niyang mga tiyuhin sa mana na iniwan ng kanyang mga magulang. Kung paano siya nawalan ng lahat dahil sa pagtitiwala. Kaya po ako napadpad dito sa Maynila. Para magsimula muli. Kaya po ako naging nurse. Para alagaan ang mga taong hindi kayang protektahan ng kanilang sarili. Tumingin siya ng diretso kay Hilario. Ang kanyang mga mata ay nag-aalab sa determinasyon. Kung hahayaan po natin silang manalo, para na rin po nating sinabing tama ang ginawa nila. Hindi po ako papayag. Pero anong gagawin natin? Tanong ni Hilario. Ang pag-asa ay nagsisimulang sumibol sa kanyang puso. Sa mata po ng buong mundo, sabi ni Liwayway, ang bawat salita ay may bigat at plano. Patay na po kayo, Don Hilario. Hayaan po nating maniwala sila na nagtagumpay sila sa kanilang plano. Nagkatinginan si Hilario at Mang Isko. Isang ideyang napakatapang. Isang ideyang nakakabaliw. Ngunit sa sitwasyon nila, ito ang tanging ideyang may saysay. Hayaan po natin silang ilabas ang kanilang tunay na kulay. Pagpapatuloy ni Liwayway. Hayaan po nating isipin nilang nakuha na nila ang lahat. At habang abala sila sa pagdiriwang, tayo naman ay tahimik na maghahanda. Mag-iipon tayo ng ebidensya. Biglang naalala ni Hilario ang isang bagay. Kinapa niya ang bulsa ng kanyang basang coat. At naroon pa ito. Ang maliit na voice recorder. Liwayway, sabi niya. Inilabas ang aparato. Ang bilin mo. Ang plano ay nagsisimulang mabuo sa kanilang mga isipan. Isang plano ng pagbabalik. Isang plano ng pagpapabagsak sa mga taong sumira sa kanya. Habang sila ay nag-uusap, ang maliit na telebisyon sa sulok ng bahay ni Mang Isko na kanina pa naka-on sa isang lumang pelikula ay biglang nag-iba ng programa. Isang news flash ang lumabas sa screen. Isang babaeng news anchor ang nagsalita sa seryosong boses. Breaking news! Ang kilalang pilantropo at bilyonaryo na si Don Hilario de Leon, pinangangambahang nasawi matapos umanong aksidenteng mahulog mula sa kanyang pribadong yate sa Marilag Bay. Patuloy pa rin ang search and rescue operations ng Philippine Coast Guard. Ngunit dahil sa lumalalim na gabi, maliit na ang tsansang makita siyang buhay. Ang kanyang dalawang anak, sina Dalisay at Marikit de Leon, ay kasalukuyang nasa kanilang tahanan. Labis na nagdadalamhati. Napatitig si Don Hilario sa screen. Pinapanood niya ang balita ng kanyang sariling kamatayan. Sa tabi niya, hinawakan ni Liwayway ang kanyang kamay. Ang pagkakahawak ay mahigpit, puno ng pangako. Ang laro ay nagsimula na. Ang sala ng Hacienda Esperanza ay napuno ng mga taong nakasuot ng itim. Ang mga kaibigan, kasosyo sa negosyo, at malalayong kamag-anak ay dumarating para magpaabot ng kanilang pakikiramay. Sa gitna ng lahat, sa tabi ng isang malaking larawan ni Don Hilario na napapalibutan ng mga puting bulaklak, ay naroon sina Dalisay at Marikit de Leon. Ang kanilang pag-arte ay perpekto, isang obra maestra ng panlilinlang. Si Marikit nakasuot ng isang simpleng ngunit napakamahal na itim na bestida ay may hawak na panyo sa kanyang mga mata. Ang kanyang mga balikat ay nanginginig sa bawat hikbi. Ang sino mang makakita ay maaawa sa kaawa-awang anak na naulila. Paminsan-minsan, hihimatayin siya at aalalayan ng mga katulong, lumilikha ng isang eksenang puno ng drama at pighati. Si Dalisay naman ay gumanap sa papel ng matatag na panganay na anak. Ang kanyang mukha ay seryoso. Ang kanyang mga mata ay namumugto. Ngunit pinipilit niyang maging malakas para sa kanyang kapatid
at sa mga bisita. Siya ang tumatanggap sa bawat yakap, sa bawat salita ng pakikiramay, at sumasagot sa mga tanong ng media na nag-aabang sa labas ng kanilang gate. Anong masasabi ninyo sa pagkawala ng inyong ama? Tanong ng isang reporter. Tumingin si Dalisay sa kamera. Ang kanyang mga mata ay nangilid sa luha. Wala akong masabi, kundi ang aking ama, si Don Hilario de Leon, ay isang haligi. Sabi niya, ang boses ay basag. Isang haligi hindi lang para sa aming pamilya, kundi para sa buong komunidad. Ang kanyang pagkawala ay isang sugat na hindi kailanman maghihilom. Ang tanging hiling namin ngayon ay ang matahimik na pagluluksa. Ang mga salitang iyon ay nagpaiyak sa mga nakikinig. Ang imahe ng dalawang naulilang anak ay kumalat sa lahat ng news channel. Ang simpatya ng buong bansa ay nasa kanila. Ngunit sa paglipas ng gabi, kapag ang mga bisita ay nagsiuwian na at ang mga kamera ay naka-off na, ang teatro ng Hacienda Esperanza ay nagsasara ng kanyang telon at ang mga tunay na aktor ay lumalabas. Pwede ba, Kit? Itigil mo na yung pag-iyak mo. Nakakarindi na. Walang ganang sabi ni Dalisay habang hinuhubad ang kanyang itim na Amerikana. Itinapon niya ito sa sofa. Agad na tumigil sa paghikbi si Mary Kit. Pinunasan niya ang kanyang mga mata at ang ekspresyon ng pighati ay napalitan ng inis. Excuse me? Kung hindi dahil sa acting ko, hindi sila maniniwala sa atin. Ikaw kaya ang halos hindi makatingin sa mga tao kanina. Dahil abala ang isip ko sa mas importanteng bagay, sagot ni Dalisay. Kumuha ito ng isang bote ng brandy at nagsalin sa baso. Nakausap ko na si Attorney De Borja. Sabi niya, dahil presumed dead na si Papa at wala namang katawan na nakita, baka abutin ng ilang buwan bago masettle ang lahat. Ilang buwan? Halos mapasigaw na, sabi ni Marikit. Lumapit siya sa kapatid. Ang kanyang mga mata ay nanlalaki sa gulat. Hindi pwede. Si Montenegro. Hanggang next week na lang ang palugit. Anong gagawin natin? Huwag kang mag-alala. Sabi ni Dalisay, uminom ito ng brandy. Kaya nga tayo nagpapa-interview bukas. Public sympathy. Gagamitin natin ang media para i-pressure ang korte na pabilisin ang proseso. Kapag nakuha na natin ang access sa mga account, tapos ang problema. Habang sila ay nag-uusap, kinuha ni Marikit ang kanyang telepono at nagsimulang mag-browse. Well, habang hinihintay natin yan, I think I deserve a little treat for my performance. Ipinakita niya sa kapatid ang screen ng kanyang telepono. Isang Hermes Birkin bag na nagkakahalaga ng milyon-milyong piso. Bagay ba sa akin ang kulay na to for morning? Napailing na lang si Dalisay. Ngunit maya-maya, ang kanyang telepono naman ang tumunog. Lumayo siya ng kaunti at sinagot ito. Montenegro, sabi niya sa mahinang boses. Pagkatapos ay isang ngangisi ang gumuhit sa kanyang mga labi. Oo, malapit na. Huwag kang mag-alala. Ang leon ay natutulog na ng mahimbing. Magpakailanman. Hindi nila alam na ang bawat salita, bawat tawa, bawat plano na kanilang binubuo sa loob ng mga pader na yon ay naririnig. Sa maliit na kubo ni Mang Isko, 3 tao ang seryosong nakaupo sa harap ng isang laptop. Nakakonekta dito ang isang receiver na sumasagap ng signal mula sa mga maliit na bugs o listening devices na itinanim ni Liwayway sa iba't ibang parte ng mansyon bago siya tuluyang nag-resign sa trabaho pagkatapos ng insidente. Ang mukha ni Don Hilario ay isang maskara ng bato. Ang kanyang mga mata ay nakapikit, ngunit ang bawat salita ng kanyang mga anak na nanggagaling sa speaker ay parang mga pako na ibinabaon sa kanyang tainga. Ang luha ng buhaya, ang pag-uusap tungkol sa Hermes bag, ang tawag mula kay Montenegro, lahat ay malinaw na malinaw. Sa tabi niya,
Si Liwayway ay may hawak na notebook at panulat. Isinusulat ang bawat importanteng detalye. Ang kanyang mukha ay puno ng pagkasuklam. Nang matapos ang pag-uusap ng magkapatid tungkol sa kanilang planong media interview, isinara ni Liwayway ang laptop. Hayop sila. Nanggigigil na, sabi ni Mang Isko. Walang puso. Hindi nagsalita si Hilario. Dahan-ahan niyang iminulat ang kanyang mga mata. Ang sakit na naroon kanina ay wala na. Ang nakikita na lang ngayon sa kanyang mga mata ay apoy. Isang malamig at mapanirang apoy. Ang interview! Mahinang sabi ni Hilario. Gagamitin nila ang interview para makuha ang simpatsya ng tao. Tumingin siya kay Liwayway at isang plano ang nabubuo sa kanyang isipan. Kung ganoon, gagamitin din natin ang interview na yon para ipakita sa buong mundo kung sino talaga sila. Kinuha niya ang maliit na voice recorder mula sa insidente sa yate. Ang ebidensya ng pagtatangka sa kanyang buhay. Liwayway, kailangan nating makausap si Attorney Matias, utos niya. At Isko, kaibigan, kakailanganin ko ang tulong mo para makapasok sa Maynila nang walang nakakakilala sa akin. Isang plano ang nabubuo sa dilim. Isang plano na hindi lang magbibigay ng hustisya, kundi magwawasak sa mundo ng kasinungalingan na itinayo ni Dalisay at Marikit. Ang kanilang pag-arte sa telebisyon ay malapit nang magkaroon ng isang sorpresang panauhin. Maya-maya, ang telepono ni Dalisay sa mansyon ay muling tumunog. Inanunsyo ng abogado nilang si De Borja ang magandang balita. Confirmed na, sabi ng abogado. Bukas ng gabi, sa Primetime News, isang exclusive interview sa programa ni Jessica Zobel, ang pinakasikat na talk show sa buong bansa. Ito na ang pagkakataon ninyo para makuha ang puso ng buong Pilipinas. Sa kabilang banda, sa kubo ng mangingisda, isang mapait na ngiti ang sumilay sa mga labi ni Don Hilario. Jessica Zobel, perpekto, bulong niya. Ang buong Pilipinas nga ang makakakilala sa kanila. Ang amoy ng bagong giniling na kape ay nangingibabaw sa loob ng maliit na kapihan sa isang sulok ng Maynila, malayo sa mga matang mapanghusga ng alta sosyedad. Dito pinili ni Liwayway na makipagkita kay Attorney Rogelio Matias. Nakaupo siya sa pinakasulok na lamesa. Ang kanyang mga kamay ay magkayakap sa ibabaw ng mesa. Pinipigilan ng panginginig. Ang bawat taong pumapasok sa pinto ay nagpapakaba sa kanya. Ilang sandali pa, isang lalaking nasa edad 50, matangkad, nakasuot ng plansadong barong at may dalang itim na leather briefcase ang pumasok. Ang kanyang mga mata ay matalas. Sinusuri ang buong paligid. Bago ito tuluyang lumakad papunta sa direksyon ni Liwayway. Siya si Attorney Matias, ang pinakamatapat na kaibigan at abogado ni Don Hilario sa loob ng 30 taon. Miss Paredes? Tanong ng abogado. Ang boses ay formal at walang emosyon. Attorney, sagot ni Liwayway. Tumayo siya bilang paggalang. Maupo ka, sabi ni Matias. Diretsahan na tayo. Tumawag ka at sinabing buhay si Hilario. Isang napakabigat na paratang, lalo na't ang buong bansa ay nagluluksa. Ano ang iyong ebidensya? Walang pag-aalinlangan sa boses ng abogado, ngunit may pagdududa sa kanyang mga mata. Para sa kanya, si Liwayway ay isang estranghero, isang nurse na maaring may sariling motibo. Huminga ng malalim si Liwayway. Hindi siya nagsalita. Sa halip, kinuha niya mula sa kanyang bag ang isang maliit, itim na bagay. Ang voice recorder. Dahan-dahan niya itong itinulak sa gitna ng mesa. Hindi po ako ang magpapaliwanag sa inyo, mahinahon niyang sabi. Si Don Hilario po mismo. Napakunot ang noo ni Attorney Matias. Kinuha niya ang recorder at ang earphones na kasama nito. Isinuot niya ito sa kanyang mga tainga at pinindot ang play. Sa simula, ang mukha ng abogado ay blanko. Nakikinig sa mga tunog ng alon at hangin. Ngunit nang magsimula ang pag-uusap,
Ang pagbabago sa kanyang muka ay tila isang bagyong namumuo. Ang kanyang kilay ay nagsalubong sa pagkalito nang marinig ang anunsyo ni Hilario tungkol sa donasyon. Pagkatapos, ang kanyang mga mata ay nanlaki sa gulat at hindi paniniwala nang marinig ang mga sigaw at galit ni Dalisay at Marikit. Ang kanyang balat ay unti-unting namutla. Nang marinig niya ang aktwal na komosyon, ang tunog ng pagtulak, ang sigaw ni Hilario, at ang malakas na paglagaslas ng tubig, napapikit si Attorney Matias. Ang kanyang kamay ay nakakuyom na sa ibabaw ng mesa. Ang mga ugat ay lumitaw. Ang propesyonal na maskara ay nabasag. At ang nakikita na lang ni Liwayway ay ang mukha ng isang taong nasasaksihan ang pagtataksil sa kanyang pinakamatalik na kaibigan. Nang matapos ang recording, tinanggal niya ang earphones. Ang kanyang paghinga ay mabigat. Ang kanyang mga mata ay nag-aapoy sa galit. Ang mga demonyo, nanggigigil niyang sabi. Ang bawat salita ay may diin. Tumingin siya kay Liwayway at ngayon, wala nang bakas ng pagdududa sa kanyang mga mata. Ang naroon na lang ay respeto at pasasalamat. Nasaan si Hali? Kailangan ko siyang makita. Sa parehong sandali, sa isang mamahaling butik sa Greenbelt, si Marikit ay nakatayo sa harap ng isang malaking salamin. Suot ang isang itim na damit na nagkakahalaga ng sahod ng isang ordinaryong empleyado sa loob ng isang taon. "What do you think, Ali?" Tanong niya sa kapatid na nakaupo sa isang pelus na sofa. "Does this scream grieving but still fashionable daughter?" Tumingin si Dalisay mula sa kanyang telepono. "Masyadong magarbo. We need to look sad, remember? Hindi sad because my credit card is almost maxed out." Nagtawanan sila. Ang kanilang halakhak ay isang insulto sa alaala ng amang pinaniniwalaan ng lahat na patay na. Sa kabilang banda, sa maliit na kubo sa dalampasigan, ang kapaligiran ay solemne. Si Don Hilario, na ngayon ay may balbas at bigote na para hindi makilala, ay nakaupo sa harap ni Attorney Matias. Sa pagitan nila ay mga dokumentong magbabago sa takbo ng kanilang mga buhay. "Sigurado ka na ba dito, Hali?" Tanong ni Matias. Hawak ang isang dokumento. "Ang pag-aalis ng mana. Ito ay pinal. Walang balikan." Tumingin si Hilario kay Liwayway na tahimik na nakatayo sa kanyang tabi, handang mag-abot ng tubig o anumang kailanganin niya. "Mas sigurado pa ako rito kaysa sa anumang bagay sa buhay ko, Rogelio." Matatag na sagot ni Hilario. Pinirmahan niya ang dokumento. Ang last will and testament na nag-aalis kina Dalisay at Marikit de Leon bilang kanyang mga tagapagmana. Pagkatapos, inabot ni Matias ang isa pang set ng mga papeles. Ito naman ang mga papeles para sa legal adoption. Tumingin si Hilario kay Liwayway. Ang kanyang mga mata ay puno ng emosyon na matagal na niyang hindi naramdaman. Pagmamahal, pasasalamat, paghanga. "Liwayway," sabi niya, ang boses ay bahagyang nanginginig. "Hindi ko kayang tumbasan ang katapatan at tapang na ipinakita mo. Pero sana, tanggapin mo ito. Hindi bilang bayad, kundi bilang isang alay. Isang alay mula sa isang ama na nakahanap ng isang tunay na anak sa gitna ng kadiliman." Inabot niya ang ballpen kay Liwayway. Sa nanginginig na kamay, pinirmahan ng dalaga ang mga papeles. Mga luhang hindi niya napigilan ang nagsimulang pumatak sa dokumento. Nang matapos ang lahat, tumayo si Hilario. Lumapit siya kay Liwayway at marahang pinunasan ang mga luha nito. Tinitigan niya ito sa mata at sa unang pagkakataon, binitawan niya ang mga salitang magiging pundasyon ng kanilang bagong simula. "Salamat, anak." Ang isang salitang yon ay gumiba sa lahat ng pader na itinayo ni Liwayway sa paligid ng kanyang puso. Sa sandaling iyon, hindi na siya isang ulila, hindi na siya nag-iisa, natagpuan niya ang isang pamilya sa taong hindi niya inaasahan.
Ngunit habang ang isang bagong pamilya ay nabubuo sa pag-asa, ang luma ay unti-unting nilalamon ng desperasyon. Isang araw bago ang nakatakdang panayam sa telebisyon, habang si Dalisay ay nag-iisa sa aklatan ng mansyon, isang anino ang biglang lumitaw sa kanyang likuran. Bago pa siya makasigaw, isang malamig na bagay ang tumutok sa kanyang tagiliran. Isang patalim. "Nasaan na ang pera ko, De Leon?" Isang magaspang na boses ang bumulong sa kanyang tainga. Ang amoy ng alak at sigarilyo ay nakakasuka. Si Montenegro. Nakapasok ito sa mansyon. "Ma Montenegro! Bukas na, I swear!" Nanginginig na sabi ni Dalisay. Ang pawis ay nagsimulang mamuo sa kanyang noo. "Sinabi mo na yan noong 1 linggo." Diniinan ng lalaki ang patalim. "Huling babala, Dalisay. Bukas ng gabi, pagkatapos ng drama ninyo sa TV, gusto kong makita ang pera sa account ko. Kung wala, isusunod ko kayo sa tatay ninyo. Pero ang sa inyo, sisiguraduhin kong may makikitang katawan." At sa isang iglap, nawala ang anino. Naiwan si Dalisay na nanginginig sa takot, nakasandal sa pader. Ang kanilang palabas bukas ay hindi na lang tungkol sa pera. Ito na ay tungkol sa kanilang buhay. Wala nang puwang para sa pagkakamali. Ang studio ng Jessica Zobel Tonight ay abala at puno ng kuryente. Ang mga ilaw ay nakakasilaw. Ang mga kamera ay gumagalaw na parang mga higanting insektong nagmamasid. At ang live studio audience ay tahimik na naghihintay. Ito ang pinakapinapanood na talk show sa bansa. At ngayong gabi, ang kanilang eksklusibong panauhin ay ang naulilang magkapatid na De Leon. Sa backstage, sa kanilang pribadong dressing room, si Dalisay at Marikit ay naghahanda para sa kanilang pinakamalaking pagganap. Si Marikit ay nakatayo sa harap ng salamin, paulit-ulit na pinupunasan ang kanyang mga mata para mamula ito. Mayroon siyang maliit na bote ng eye drops sa tabi para siguraduhing hindi mauubos ang kanyang mga luha. Ang kanyang itim na damit, kahit mukhang simple, ay bumagay sa kanyang figura, lumilikha ng imahe ng isang marupok at kaawa-awang biktima. Si Dalisay naman ay naglalakad-lakad sa loob ng silid, binabasa ang mga inihanda niyang pahayag mula sa kanyang telepono. Ang bawat salita ay maingat na pinili para makuha ang puso ng mga manonood. Ngunit sa ilalim ng kanyang kalmadong anyo, ang anino ni Montenegro ay bumabagabag sa kanyang isipan. Ang palabas na ito ay hindi na lang tungkol sa mana. Ito ay isang laban para sa kanilang buhay. "Okay ka na ba?" tanong niya kay Marikit. Tumango si Marikit. Huminga ng malalim. "Just follow my lead. Kapag nakita mo akong nagsisimulang humikbi, sabayan mo ako ng malungkot na tingin. Okay? We have to be in sync." "I know the script, Kit." Iritadong sagot ni Dalisay. "Just don't overdo it. Ayokong magmukha tayong nagpapatawa." Isang staff ang kumatok sa kanilang pinto. 5 minutes, Mr. and Miss De Leon." Nagkatinginan ang magkapatid. Isang huling sulyap ng pagsang-ayon at determinasyon. Ang kanilang kinabukasan ay nakasalalay sa susunod na 1 oras. Sa kabilang dako, sa isang madilim na sulok sa likod ng studio, 3 tao ang nakatayo sa anino. Si Don Hilario, na ngayon ay halos hindi na makilala dahil sa kanyang balbas, bigote, at simpleng kasuotan, ay nakatayo ng tuwid. Ang kanyang mga mata ay nakatutok sa isang maliit na monitor na nagpapakita ng mga kaganapan sa loob ng studio. Sa tabi niya, si Liwayway ay mahigpit na nakahawak sa kanyang braso, nagbibigay ng lakas at suporta. Si Attorney Matias naman ay nakatayo sa kanilang likuran. Ang kanyang briefcase ay nasa kamay, handa na para sa kanilang pagpasok. Pinagmasdan ni Hilario ang kanyang mga anak sa screen. Pinakinggan niya ang mainit na pagpapakilala sa kanila ni Jessica Zobel, isa sa mga pinakarespetadong mamamahayag sa bansa. Isang trahedyang gumimbal sa buong bansa, sabi ni Jessica sa kanyang malumanay, ngunit may awtoridad na boses. Ang biglaang pagkawala ng isang haligi
isang ama, isang kaibigan. Ngayong gabi, kasama natin ang kanyang mga naulila, sina Dalisay at Marikit de Leon, para ibahagi ang kanilang mga huling alaala at ang kanilang pagdadalamhati. Ang audience ay nagbigay ng isang magalang na palakpakan. Lumabas ang magkapatid, ang kanilang mga mukha ay ginuhitan ng perpektong pighati. Umupo sila sa puting sofa, sa tapat ni Jessica. Nagsimula ang panayam. Ang bawat sagot ni Dalisay at Marikit ay puno ng mga kasinungalingan na binalot sa matatamis na salita. Ano ang pinakanamimiss ninyo sa inyong ama? Tanong ni Jessica. Si Marikit ang unang sumagot. Ang kanyang boses ay nanginginig. Ang kanyang mga yakap, sabi niya, at isang butil ng luha ang pumatak mula sa kanyang mata. He gave the warmest hugs. Lagi niyang sinasabi na kami ni Kuya ang kanyang mga bituin, ang bituin ng kanyang buhay. Sa backstage, naramdaman ni Liwayway ang panggigigil ni Don Hilario. Ang kamay nito na hinahawakan niya ay nanigas na parang bato. Sumunod na sumagot si Dalisay. Ang kanyang mga payo. Si Papa ang pinakamatalinong taong kilala ko. Lagi siyang may solusyon sa lahat ng problema. Ngayong wala na siya, pakiramdam namin, nawawala kami. Ulilang-ulila. Ang bawat kasinungalingan ay isang sampal sa mukha ni Hilario. Pinapanood niya ang pagtatanghal ng kanyang mga anak. At ang sakit sa kanyang puso ay unti-unting napapalitan ng isang malamig na determinasyon. Hindi ito ang oras para maging emosyonal. Ito ang oras para sa hustisya. Ang panayam ay nagpatuloy. Ikinuwento ni Marikit ang isang pekeng alaala tungkol sa huling regalo daw sa kanya ng kanyang ama. Isang mamahaling kwintas na sa katotohanan ay binili niya gamit ang perang hiningi niya rito. Ang mga manunood ay naantig. Ang mga komento sa social media ay bumuhos. Lahat ay nagpapahayag ng kanilang simpatya. Nang malapit nang matapos ang programa, ibinigay ni Jessica Zobel ang kanyang huling tanong. Ang tanong na magiging hudyat ng lahat. Isang napakabigat na pagsubok ang inyong pinagdadaanan. Sabi ni Jessica, ang kanyang boses ay puno ng pakikiramay. Kung mayroon kayong isang pagkakataon, kung mayroon kayong isang bagay na gustong sabihin sa inyong ama ngayon, kung saan man siya naroroon, ano yon? Ito na ang pagkakataon para sa kanilang grand finale. Tumingin si Marikit kay Dalisay, nagbibigay hudyat. Huminga ng malalim si Dalisay, ang kanyang mga mata ay muling nangilid sa luha. Tumingin siya ng diretso sa kamera, na tila kinakausap ang kaluluwa ng kanyang ama sa kabilang buhay. Papa, simula niya, ang kanyang boses ay basag at puno ng pagsisisi. Kung nasaan ka man, sana napatawad mo na kami sa aming mga pagkukulang. Mahal na mahal ka namin pa. At bago pa niya matapos ang kanyang pangungusap, isang boses ang pumutol sa drama ng sandaling iyon. Isang boses na pamilyar, malakas at puno ng awtoridad. Isang boses na hindi dapat naroroon. Isang boses na dapat ay matagal nang nilamon ng dagat. Hindi na kailangang magpanggap pa. Ang boses ay nanggaling sa madilim na pasilyo papasok sa studio. Lahat ng kamera, lahat ng ilaw, lahat ng mata mula kay Jessica Zobel sa audience hanggang sa milyon-milyong taong nanonood sa kani-kanilang mga tahanan ay napalingon sa direksyon ng pinanggalingan ng boses. At mula sa dilim, isang figura ang dahan-dahang lumakad papunta sa liwanag. Ang katahimikan sa loob ng studio ay nakakabingi. Ang bawat paghinga ay tila tumigil. Ang bawat puso ay huminto sa pagtibok. Maging ang mga kamera ay nanatiling nakatutok sa iisang direksyon, tila natatakot na gumalaw. Mula sa anino, si Don Hilario de Leon ay humakbang patungo sa maliwanag na ilaw ng entablado. Ang kanyang balbas at bigote ay nawala na. Inilalantad ang pamilyar na mukha na ilang araw ng laman ng bawat balita. Ngunit ang Hilario
na nakatayo sa harap nila ngayon ay iba. Ang kanyang tindig ay mas matatag. Ang kanyang mga mata, na dati puno ng lungkot, ngayon ay nagliliyab sa apoy ng katarungan. Sa puting sofa, ang reaksyon ng kanyang mga anak ay isang larawan ng purong pagkasindak. Ang mukha ni Marikit ay nawalan ng lahat ng kulay, naging kasimputi ng mga bulaklak sa memoryal ng kanyang ama. Ang kanyang bibig ay bahagyang nakabukas, ngunit walang tunog na lumalabas. Ang kanyang mga mata ay nanlalaki, nakatitig sa figura ng kanyang ama na para bang nakakita siya ng isang multo. Si Dalisay naman ay napaatras sa kanyang kinauupuan. Ang kanyang katawan ay nanigas na parang bato. Ang kanyang isip ay nag-uumpisang magproseso ng imposible. Hindi maaari. Patay na siya. Nakita namin siyang lumubog. Ang pawis ay nagsimulang mamuo sa kanyang noo, hindi na dahil sa kaba sa palabas, kundi sa dalisay na takot. Maging si Jessica Zobel, ang veteranang mamamahayag, ay natigilan. Sa buong karera niya, ngayon lang siya nakaranas ng ganitong sandali. Ang kanyang profesionalismo ay nakipagbuno sa kanyang pagkabigla. Don Hilario? Nauutal niyang tanong, ang kanyang boses ay isang mahinang bulong na narinig ng buong bansa. Hindi siya pinansin ni Hilario. Ang kanyang mga mata ay nakapako sa kanyang dalawang anak. Naglakad siya papalapit sa kanila. Ang bawat hakbang ay mabigat at may tunog. Isang marcha patungo sa paghuhukom. Nagtataka ba kayo kung paano ako nabuhay? Nagsalita si Hilario. Ang kanyang boses ay kalmado, ngunit may bigat na yumanig sa buong studio. Umalingaw-ngaw ito sa bawat telebisyon sa buong Pilipinas. Marahil, ang tawag dito ay tadhana. O marahil, ito ay dahil ang kabutihan, gaano man kaliit, ay laging nagbabalik. Isang bagay na hindi ninyo kailanman maiintindihan. Nang makarating siya sa gitna ng entablado, humarap siya kay Jessica Zobel. Ginang Zobel, patawarin ninyo ako sa biglaang pagsipot na ito. Ngunit mayroon lamang akong nais ibahagi sa inyo at sa milyon-milyong nanonood. Isang recording. Isang huling bilin mula sa aking mga anak. Mula sa kanyang likuran, lumitaw si Attorney Matias at inabutan siya ng isang maliit na digital recorder. Ibinigay ito ni Hilario sa sound technician ng studio na nag-aalangang kinuha ito. I-play mo! Utos ni Hilario. At sa katahimikan ng gabi, isang tunog ang pumuno sa ere. Ang tunog ng mga alon at mga boses. Nasisiraan ka na ba ng ulo? Ibibigay mo sa ibang tao ang pinaghirapan namin? Ang boses ni Dalisay, garalgal at puno ng galit. Dad, please, paano po na kami? Ang umiiyak na boses ni Marikit. Alam ko ang lahat. Alam ko ang plano bininyo ngayong gabi. Ang galit na sigaw ni Hilario na sinundan ng tunog ng komosyon, ng pagtulak at ang malakas na paglagaslas ng tubig. Ang recording ay tumigil doon. Kung ang paglitaw ni Hilario ay isang lindol, ang recording ay isang tsunami. Ang audience ay napasinghap. Ang mga bulungan ay naging mga sigaw ng pagkondena. Sa wakas, nagising si Dalisay mula sa kanyang pagkatulala. Tumayo siya. Ang kanyang muka ay puno ng desperasyon. Hindi totoo yan. Gawa-gawa lang yan. Edited yan. Nasisiraan na talaga ng ulo ang matandang to. Ngunit huli na. Ang kanilang perpektong palabas ay gumuho na. Si Marikit, sa sobrang pagkabigla at kahihiyan, ay biglang nawalan ng malay. Bumagsak siya sa sahig. Isang manikang nabalian ng PC. Sumigaw si Dalisay. Itinuturo ang kanyang ama. Sinungaling. Gusto niya lang sirain ang pangalan natin dahil ayaw niyang ibigay ang para sa amin. Ngunit walang naniwala sa kanya. Ang kanilang mga peking luha kanina ay isa na ngayong katatawanan sa harap ng brutal na katotohanan. Tumingin si Hilario sa kanyang anak na lalaki. Hindi na galit ang nasa kanyang mga mata, kundi isang malalim na awa. Ang yaman, Dalisay, ay hindi para sa inyo. Ito ay ipinagkakatiwala lamang. At kayong dalawa,
Sinira ninyo ang tiwalang yon sa pinakamasamang paraan. Humarap siya sa mga kamera, humarap siya sa buong bansa. Ako po si Hilario de Leon. At oo, buhay po ako. Ngunit ngayong gabi, isang bahagi ng aking pagkatao ang namatay. Ang pagiging ama sa dalawang taong ito. Ang kanyang boses ay naglalaman ng bigat ng 1,000 taon ng pighati. Nais kong malaman ng lahat, pagpapatuloy niya, ang katotohanan sa likod ng mga luhang ipinakita nila sa inyo. Ang mga security personnel ng studio ay nagsimulang lumapit kay Dalisay na ngayon ay nagwawala na. Ang mga medik ay inaasikaso si Marikit. Ang buong eksena ay naging isang ganap na kaguluhan. Sa gitna ng lahat ng ito, si Don Hilario ay nakatayo ng matatag. Ang haligi ay hindi gumuho. Ito'y muling bumangon mula sa mga guho, mas matibay at mas matatag kaysa dati. Tumingin siya sa direksyon kung nasaan si Liwayway sa backstage. Nagtama ang kanilang mga mata. Sa gitna ng kaguluhan, isang tahimik na pag-unawa ang namagitan sa kanila. Ang unang yugto ng kanilang laban ay tapos na. Mayroon pa akong isang huling anunsyo, sabi ni Hilario. Ang kanyang boses ay muling pumailan lang sa ibabaw ng ingay. Nagpapatahimik sa lahat. Lahat ng mata ay muling napako sa kanya. Nag-aabang sa huling pasabog ng gabing iyon. Ang bawat salitang lumalabas sa bibig ni Don Hilario ay may bigat ng isang pinal na hatol. Ang kaguluhan sa studio ay unti-unting humupa, napalitan ng isang mapanuring katahimikan habang ang lahat ay naghihintay sa kanyang huling anunsyo. Si Dalisay, na hawak ng 2 security guard, ay tumigil sa pagpupumiglas. Si Marikit, na unti-unti nang nagkakamalay sa tulong ng mga medik, ay napatingin sa kanyang ama. Ang kanyang mga mata ay puno ng takot sa kung ano ang susunod na mangyayari. Sa loob ng maraming taon, nagsimula si Hilario. Ang kanyang boses ay matatag at malinaw. Ang pangalan at yaman ng De Leon ay ipinagkatiwala ko sa pag-aakalang ang aking mga anak ang magpapatuloy nito. Ngayong gabi, napatunayan kong nagkamali ako. Sumenya siya kay Attorney Matias. Lumakad ang abogado papunta sa entablado. Dala ang kanyang itim na briefcase. Binuksan niya ito at inilabas ang isang serye ng mga dokumento. Sa bisa ng batas, anunsyo ni Attorney Matias, ang kanyang boses ay umalingaw-ngaw sa buong studio. Ipinawawalang bisa ni Don Hilario de Leon ang lahat ng karapatan ni Dalisay at Marikit de Leon bilang kanyang mga tagapagmana. Ang kanilang mga pangalan ay opisyal ng inalis sa kanyang huling habilin at testamento. Isang kolektibong singhap ang maririnig mula sa audience. Ito na ang katapusan, ang pagtatakwil. Wala kang karapatan, sigaw ni Dalisay, ngunit ang kanyang boses ay wala ng lakas. Isa na lamang itong hinaing ng isang talunan. Ako ang ama, simpleng sagot ni Hilario. At ako ang nagtayo ng lahat ng ito. May karapatan akong protektahan ito mula sa mga taong nais sumira dito, kahit pakadugo ko sila. Pagkatapos ay lumingon si Hilario sa direksyon ng backstage. Halika, tawag niya. Mula sa anino, dahan-dahang lumakad si Liwayway papunta sa liwanag. Ang kanyang simpleng kasuotan ay isang malaking kaibahan sa karangyaan ng studio. Ngunit ang kanyang tindig ay puno ng dignidad. Tumayo siya sa tabi ni Don Hilario, hindi bilang isang nurse, kundi bilang isang kakampi. Nais kong ipakilala sa inyo, pagpapatuloy ni Hilario, at sa pagkakataong ito, isang pambihirang lambing ang narinig sa kanyang boses. Ipinatong niya ang kanyang kamay sa balikat ni Liwayway. Ang babaeng ito, si Liwayway Paredes, ang nag-iisang tao na nagpakita sa akin ng tunay na katapatan at pagmamalasakit nang walang hinihintay na kapalit. Tumingin siya kay Liwayway at pagkatapos ay sa buong mundo. Siya ang bagong puso at liwanag ng aking buhay, at sa harap ninyong lahat at sa ilalim ng batas
Opisyal ko siyang ipinakikilala bilang ang aking bagong anak. Si Liwayway de Leon, ang magmamana ng responsibilidad na pamunuan ang pamanang de Leon ng may integridad at puso. Ang pagkabigla sa mukha ni na Dalisay at Marikit ay napalitan ng purong pagkamuhi. Isang estranghero, isang hamak na nurse, ang papalit sa kanilang lugar. Ito ang pinakamatinding sampal. Mas masakit pa kaysa sa pagkawala ng pera. Ngunit hindi pa tapos si Hilario. Tumingin siya sa kanyang 2 biolohikal na anak. Ang galit sa kanyang puso ay napalitan ng isang nakakapagod na awa. Hindi niya nais na mapunta sila sa kamay ni Montenegro. Sa kabila ng lahat, ama pa rin siya. Hindi ko kayo itatapon sa isang mundong wala kayong matatatakbuhan, sabi niya. Ang kanyang boses ay mas mahina na ngayon. Ang mga utang ninyo ay babayaran ko. Ang mga ari-arian ninyo, ang inyong mga kotse, alahas, kondo, lahat ng iyan ay kukumpiskahin at ibebenta para mabayaran ang mga taong niloko ninyo. Isang daing ang kumawala kay Marikit, ang lahat ng kanyang kayamanan. Bibigyan ko kayo ng isang pagkakataon, pagpapatuloy ni Hilario. Isang pagkakataon para matutunan ng isang bagay na hindi ko na ituro sa inyo, ang halaga ng pagod at dangal. Magsisimula kayo sa simula, sa pinakamababa. Magtatrabaho kayo sa ating mga sakahan sa Batangas. Walang espesyal na trato. Sasahod kayo ng minimum wage tulad ng ibang mga manggagawa. Maninirahan kayo sa simpleng bahay doon. Gagawin ninyo ito sa loob ng 5 taon. Tumingin siya ng diretso sa kanila. Ang kanyang mga mata ay isang bukas na libro ng huling pag-asa ng isang ama. Pagkatapos ng 5 taon, kung mapapatunayan ninyo sa inyong sarili, hindi sa akin, kundi sa inyong sarili, na nagbago na kayo at natutunan ninyo ang aral ng pagpapakumbaba, maaari kayong bumalik. Hindi bilang mga tagapagmana, kundi bilang mga taong karapat-dapat muling tawaging anak. Ito ang kanyang hatol, hindi pagkakakulong, hindi paghihiganti, kundi isang mahaba at mahirap na daan patungo sa posibleng pagbabago. Isang parusang mas mahirap kaysa sa kulungan para sa mga taong sanay sa karangyaan. Walang nagsalita. Si Dalisay at Marikit ay nakatayo lang doon, talunan at wasak. Ang kanilang mundo ay gumuho sa harap ng milyon-milyong tao. Ibinigay ni Hilario ang kanyang huling tingin sa kanila. Isang tingin na puno ng sakit, ng pamamaalam, at ng isang napakaliit na hibla ng pag-asang balang araw. Makikita niyang muli ang mga anak na minsan niyang minahal at hindi ang mga halimaw na kaharap niya ngayon. Pagkatapos, tumalikod siya. Kasama si Liwayway at Attorney Matias, nagsimula siyang maglakad papalayo sa entablado, papalayo sa mga guho ng kanyang nakaraan at pasulong sa isang bagong simula. Makalipas ang ilang buwan, ang alikabok ng iskandalo ay humupa na. Ang pangalan ng De Leon, sa tulong ni Liwayway, ay unti-unting nababawi mula sa kahihiyan. Isang maaraw na hapon, nagmaneho si Hilario at Liwayway papunta sa kanilang mga sakahan sa Batangas. Mula sa malayo, sa ilalim ng nakakapasong sikat ng araw, natanaw nila ang 2 figura. Nakasuot ng kupas na damit bukid at mga sombrero, sina Dalisay at Marikit ay nag-aani ng mga gulay kasama ng iba pang mga manggagawa. Ang kanilang balat ay sunog sa araw, ang kanilang mga kamay ay magaspang. Walang bakas ng karangyaan. Huminto sila sa di kalayuan, pinapanood lang sila. Hindi sila lumapit, hindi pa panahon. Napansin ni Dalisay ang kanilang sasakyan. Nagtama ang kanilang mga mata ni Hilario sa loob ng ilang segundo. Sa mga mata ng kanyang anak na lalaki, walang galit, walang pagsusumamo. Tanging isang blangkong pagod. Pagkatapos, yumuko itong muli at nagpatuloy sa pag-aani. Ang daan patungo sa pagbabago ay nagsimula na at ito ay magiging isang napakahabang paglalakbay. 6 na buwan ang lumipas. Ang Hacienda Esperanza, na dati isang palasyong malamig at puno ng katahimikan, ngayon ay may bagong buhay.
Ang mabibigat na kurtina ay pinalitan ng mas magaan na tela. Hinahayaang pumasok ang sikat ng araw. Ang mga pasilyo na dati umaalingaw-ngaw sa mga yabag ng kalungkutan, ngayon ay puno ng tawanan at masayang kwentuhan. Sa malawak na hardin sa likod ng mansyon, isang simpleng salo-salo ang nagaganap. Walang mga politiko, walang mga sikat na personalidad. Ang mga bisita ay iilan lamang, ngunit sila ang mga taong tunay na mahalaga. Nandoon si Mang Isko at ang kanyang buong pamilya. Ang mga anak at apo nito ay masayang naghahabulan sa damuhan. Nandoon din si Attorney Matias kasama ang kanyang asawa, nakikipagkwentuhan kay Don Hilario. At sa tabi ni Hilario, laging naroon si Liwayway na ngayon ay hindi na lamang isang nurse, kundi ang tagapamahala ng buong hacienda at ang haligi ng kanilang bagong pamilya. Siya ang nag-ayos ng lahat, tinitiyak na ang bawat isa ay masaya at komportable. Sino ang mag-aakala, Hali? Sabi ni Attorney Matias habang hawak ang isang baso ng fruit juice na sa ganitong paraan mo matatagpuan ang kapayapaan. Ngumiti si Hilario, isang tunay na ngiti na umabot sa kanyang mga mata. Marahil, Rogelio, ang kapayapaan ay hindi matatagpuan sa karangyaan, kundi sa katapatan, hindi sa dami ng kayamanan, kundi sa piling ng mga tunay na nagmamahal sa'yo. Pinagmasdan niya si Liwayway habang nakikipaglaro ito sa mga apo ni Mang Isko. Sa loob ng 6 na buwan, ipinakita ni Liwayway ang kanyang galing hindi lang sa pag-aalaga, kundi sa pamamahala. Sa tulong niya, ang mga negosyo ng De Leon ay nagsimulang tumuon sa mga proyektong mas makatao. Pabahay para sa mga empleyado, scholarship programs, at suporta para sa mga maliliit na mangingisda tulad ni Mang Isko. Ang pangalan ng De Leon ay muling naging simbolo, hindi ng kapangyarihan, kundi ng pag-asa. Isang katulong ang lumapit kay Hilario, may dalang isang sobre. Sir, may sulat po para sa inyo. Galing daw po sa farm sa Batangas. Nagkatinginan sila ni Attorney Matias. Kinuha ni Hilario ang sulat. Ang kanyang puso ay bahagyang kumabog. Ito ang unang pagkakataon. Dahan-dahan niyang binuksan ang sobre. Sa loob, isang piraso ng papel na may simpleng sulat kamay. Galing kay Dalisay. Ang laman ng sulat ay maikli lamang. Walang mga palamuti, walang mga pagpapaawa. Papa, mainit dito. Nakakapagod ang trabaho, masakit sa katawan. Kanina, sa unang pagkakataon, sumamahod ako. Hindi ito milyon. Hindi ito sapat para makabili ng mamahaling relos o magagarang sapatos. Pero sapat ito para makabili ng 1 kilong bigas at ilang pirasong tuyo. Kanina, sa unang pagkakataon, kumain ako ng pagkain na alam kong ako mismo ang nagpaguran. Hindi ko pa alam kung ano ang ibig sabihin ng lahat ng ito. Ngunit gusto ko lang sabihin, salamat sa pagkain. Dalisay, walang I'm sorry, walang patawad. Ngunit para kay Hilario, ang mga salitang iyon ay mas makahulugan pa. Isang maliit na binhi ng pagbabago, isang aninag ng pag-asa sa malayong hinaharap. Itinupi niya ang sulat at ibinulsa ito. Isang maliit at halos hindi mahahalata na ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. Ang daan ay mahaba pa, ngunit hindi na ito ganap na madilim. Nang papalubog na ang araw, lumapit sa kanya si Liwayway. Ang ginintuang sinag ng dapit hapon ay nagbigay ng isang anghelikong sinag sa kanyang mukha. Ayos lang po ba kayo, Papa? Tanong niya. Napansin ang pananahimik nito. Tumingin si Hilario sa kanya. Ang kanyang mga mata ay puno ng pasasalamat. Masigit pa sa ayos, anak. Inakbayan niya si Liwayway. Sabay nilang pinanood ang paglubog ng araw sa abot-tanaw. Ang langit ay nag-aapoy sa kulay kahel at lila. Isang magandang pagtatapos sa isang mahabang araw. Dati, kinatatakutan ko ang paglubog ng araw. Bulong ni Hilario. Para sa akin, simbolo ito ng isa na namang malungkot na gabi.
Ngayon, tumingin siya kay Liwayway na nakangiti sa kakanya. Ngayon, isa na itong pangako, pagpapatuloy niya. Isang pangako na kahit gaano kadilim ang gabi, laging may darating na umaga, laging may Liwayway. Hinawakan ni Liwayway ang kanyang kamay. Ang kanilang mga anino sa damuhan ay magkadikit, isang simbolo ng isang pamilyang binuo mula sa mga abo ng pagtataksil, pinatatag ng katapatan. At ngayon ay handa ng harapin ang anumang bagong umaga na darating. Ang haligi at ang Liwayway magkasama, nakatayo ng matatag. At dito po nagtatapos ang ating kwento. Isang salaysay ng pagtataksil, sakit, at sa huli, ng paghilom at panibagong pag-asa. Ang tunay na pamilya ay hindi palaging nasusukat sa dugo. Ito ay matatagpuan sa mga taong nananatili sa iyong tabi sa pinakamadilim na sandali, sa mga pusong nagbibigay ng liwanag nang walang hinihintay na kapalit. Ipinapaalala sa atin ng kwento nina Don Hilario at Liwayway na ang pinakamahalagang yaman ay hindi ang salapi, kundi ang katapatan. At ang pinakamatibay na pundasyon ay hindi ang semento, kundi ang pagmamahal na totoo. Maraming salamat po sa inyong walang sawang pagsubaybay at pakikinig. Sana po ay may napulot kayong aral at inspirasyon sa kwento ng Ang Haligi at ang Liwayway. Ano po ang masasabi ninyo sa ating kwento? Anong bahagi ang pinakatumatak sa inyo? Huwag po kayong mag-atubiling i-comment sa ibaba. Gusto naming marinig ang inyong mga saloobin. At kung meron kayong nais na genre o uri ng kwento na mapakinggan sa susunod, i-comment nyo na rin po yan. Hindi dito nagtatapos ang ating paglalakbay. Marami pa pong kwentong kasing ganda at mas puno ng aral dito sa aming channel. Kung nagustuhan nyo ang kwentong ito, i-like, i-share sa pamilya at mga kaibigan at mag-subscribe na rin para lagi kayong updated sa mga susunod pa naming kwento. I-click nyo ang notification bell para kayo ang unang makarinig kapag may bago kaming upload. Pagpalain po kayo ng Panginoon, kayo at ang inyong buong pamilya. Hanggang sa muli.